So hello no ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga babae no na mga kumbaga bayaran no. May time na nag-scroll ako sa Facebook, meron akong nakikita doon no na group chat no patungkol sa mga babaeng bayaran no. So nag-appear lang siya sa ano sa home sa Facebook. So nakita ko yun doon, binuksan ko. Doon ko nakita ang lahat ng uri ng mga babae no na alam nyo kung ikaw magbibenta ka ng isang produkto or item doon sa mga tao via online, 'di ba? Siyempre, ipakita mo yung video, picture to attract no sa mga taong nanonood, sa mga taong nakakakita upang bibili din siya sa mga items mo, 'di ba? 'Yun yung ginagawa kadalasan ng mga negosyante. Pagandahin yung picture, kukuha ka ng picture na pinakamagandang view, pinakamagandang kuha, na yung kumbaga sa oras na makita ito ng mga tao, na-attract sila at dahil dito, o sige bibilhin ko na yan. Pero alam nyo ba dito sa nakikita ko, hindi items, hindi produkto, hindi gamit yung nakikita ko na pinupost doon pang-attract sa mga tao, sa mga tao. Alam mo kung sino? Mga babae. Sila mismo pinupost nila ang kanilang mga sarili to attract sa mga kalalakihan. Naka-cleavage, naka-bra, naka-panty, naka-picture, naka-post, ganito ganyan. Doon ko nakita at napansin no, yung awa ko sa ibang tao. Wala akong naramdaman kahit anong pagnanasa. Kundi yung naramdaman ko, awa. Sabi ko, bakit ganito? Alam nyo, di ba, nagpipreach ako dati kasi pag sa ngalan kasi ng ganito kasing mga topic, no, naaawa ako sa mga ganitong klase mga babae. Kaya bakit? Yung mama ko babae, kapatid ko babae, pamangkin ko babae, asawa ko babae, etc. No, so maawa ka, no. Kahit ba sa simula, no, ang dahilan ng pagkakasala ay nagsimula sa babae. Dahil dito, maawa ka rin dito sa mga ganitong klase mga babae kasi pinopromote nila nga lang sarili. Alam nyo ba kung bakit nagagawa nila ito? Bawat bawat buhay ng taong ito ay may kwento sa likod. Bakit nila nagawa ito? Meron doon isang single mom. Sabi niya, single mom, 26 years old, bobsy. So, pinopromote na niya. Kumbaga, dinidetalye na niya ang kanyang sarili upang kung sino man yung makakakita, makakabasa doon sa post niya, maa-attract. Alam niyo ba kung sa ganun pa lang na sistema kahit hindi niya sasabihin bakit niya ginawa yun? 26 years old siya. Single mom. Alam mo, pag sinabi nating single mom, walang partner yon. May anak, iniwanan ng lalaki, asawa. So ngayon, wala siyang ibang hanap buhay kung paano niya tustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. So, hindi na siya naghanap buhay ng trabaho. So, yung ibang malalapitan niya is ganun talaga. Yung kumbaga, siya yung magpo-provide sa mga pangangailangan no or tawag ng laman ng mga kalalakihan sa halaga ng 1,500, 1,000, 3,000. So ganitong sistema, di ba? Maawa ka. So siguro may mga tao no, na makakita nito, siguro ma-hypnotize ka. Gusto kong maabil nito, ganito, mayroon pala. Pero para sa akin, no, wala akong naramdaman kasi bakit may asawa ko. Ang naramdaman ko sa ganito is awa. Naawa ako sa ganito kasi may asawa ako. Alam niyo ba kung bakit nila nagagawa ito? Alam niyo, isa ang may kasalanan nito, yung mga lalaki, yung mga partner nila. Kayong mga lalaki, kung may mga asawa kayo, may mga partner kayo, huwag niyong iwanan yung mga asawa niyo. Lalo na kung may mga anak kayo. Huwag niyong gawin ng isang bagay na masama. Isang masama yan. Alam niyo ba, halimbawa, ikaw lang yung may trabaho, lalaki ka. Yung asawa mo, nasa bahay lang, nag-aalaga ng anak, tapos iniwanan mo kasi nakahanap ka ng ibang babae na nakakagustuhan mo doon sa trabaho mo, iniwanan mo. Alam mo kung ano mangyayari sa asawa mo? Para mo siyang iniwanan doon sa gitna ng dagat na malaking alon. Paano siya makasurvive ngayon?
sa mga ganun. Matataranta yan. Saan siya kukuha ng ng pera pang suporta doon sa anak na iniwanan mo? So wala silang ibang choice. Papasukin nilang isang bagay na hindi nila gusto. So kayo rin ang nagtulak sa mga babaeng ito, na mga asawa niyo upang sila ay magkasala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit naawa ako sa ganito? Tayo, ang katawan natin ay templo ng Espiritu ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya naawa ako every time na ginagawa ng mga babaeng ito ang mga ganitong karumihan na gawain. Nagkakasala sila sa paningin ng Panginoon. At alam nyo ba ang kabayaran ng ganitong klaseng pagkakasala? Kamatayan. Hindi ito kamatayan sa katawan, kundi sa kaluluwa, kalaglagan sa impyerno. Normal lang ang katawan natin na mamatay. Kasi nga utos ng Panginoon ang tao mamamatay. Maawa ka sa mga ganito, di ba? Kaya, isa itong masamang gawa, no, na isa itong sistema, isa itong, kumbaga ito yung isang dahilan, no, sinira nila ang templo ng Panginoon. Alam nyo naman, sinabi, kung sinong tao nasisira sa templo ng Diyos, which is our body, malalaglag, paparusahan ng Panginoon. Hindi ko hinuhusgahan ng mga ganitong klaseng babae. Naawa lang ako sa mga ganitong klaseng babae. Kung mayroon lang sana tayo or akong magagawa para tulungan itong mga klaseng mga babaeng ito, no, na upang maiwanan nila ang ganitong mga gawain. Kaso wala tayong magagawa Hindi, prayer lang talaga yung maabot natin sa kanila. No? Prayer lang. Sumaawa tayo doon sa mga sitwasyon nila. Kung ikaw may trabaho ngayon, so bawat buhay ng tao, may istorya. Bakit nila nagawa ito? Mga paghihirap. Yung mga babae niya, mga estudyante rin. Yung iba, mga estudyante. Yung iba, walang trabaho. Naghahanap ng trabaho. Yung iba, yung mga pamilya nila, ganito, ganyan. May pinapaaral. So, ginawa nila yung sarili nila, kumbaga, parausan ng mga kalalakihan. So, kung kayo naman sana, no, kung may kilala kayo, mga kaibigan, kamag-anak, na mga ganitong klaseng hanap buhay, hanapan nyo na lang no, gawan nyo ng paraan na makaalis sila sa ganyang patibong ni Satanas na gawain. Kawawa kasi, siyempre, sabi nila malaki kasing kita dito no, ganito, kasi isang gabi o ilang oras lang, kita na siya ng 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 1,500. So for the sake of money, hayaan mo yung kaluluwa mo na masusunog. Alam nyo, tayong lahat tinubos ng ating Panginoon. Pero, maawa tayo sa mga ganitong klase, no? Sana magtulungan tayong ipagdasal ang ganitong klaseng mga babae sa Pilipinas, no, na sana, no, na, kasi alam mo naman, no, ito yung parang pelikula ba, no, The Living Dead. So, buhay yung katawan, patay ang kaluluwa. So, maawa tayo dito. So, huwag nyo sanang isipin na hinuhusgahan ko. Ang sa akin lang ay yung awa ko talaga sa mga ganitong klaseng mga babae. Kung mayroon lang sanang ibang paraan upang tulungan itong mga ganitong klaseng babae na upang matalikuran na nila ganitong, alam ko naman na hindi rin nila ito gusto. Mostly sa mga babae nito, hindi nila ito gusto. Pero nga, dahil nga rin sa hirap ng buhay, lalo na ngayon, crisis. So, pinasok na nila ang isang bagay no, na hindi, kahit yung mga bagay no, na hindi gusto ng Diyos na ating gawin. Kasi ang kasalanan na ito ay isang sexual immorality and adultery. No? Bakit may adultery? Siyempre, halimbawa, kasal ka, nakipag-sex ka sa iba. That is adultery. So, dalawang klaseng kasalanan ang nakommit mo. Sexual immorality and adultery. So, ang lahat ng ito, ang kabayaran nito ay kamatayan. So, huwag mong hayaan na lalamunin ka ng kamatayan.
Kasi tinubos tayo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malayo tayo sa naghihintay na parusa sa mga taong hindi nagmamahal sa Panginoon. Tinubos niya tayo upang from death to life. Mula sa kamatayan to life. No, so, tulungan sana natin, no, ipagdasal natin ng mga ganitong klaseng babae. No, sana baguhin sila ng Panginoon. So hanggang dito na, no, and God bless everyone.